A drowning cat. Ano to? Eden Project? Wala na rito. Malamang binura na yung data. Kung pabaya yung gumawa nito, baka sakaling ma-recover ko pa. Bingo! Sabi ko na eh. Ano yan? Pinakansela pala yung proyekto dahil sa pagkasira ng Vioberg. Hindi to aksidente, gawa to ng terorista. Wasak na wasak ang research facility at pati yung ginagawang prototype ninakaw din. Yung ringleader na si Tornio Ludoman, inassassinate ng Kronos. Hindi pa rin alam kung nasan yung prototype. Ang senior research head ng Eden Project na si Dr. Tirju Lunatic ay malubhang nasugatan sa aksidente at kasalukuyang ginagamot sa isang ospital. Anong ospital? Kailangan pa ng password. Babaeng scientist. Nakakainis! Wala ang numbers kaya nilusob nila tayo! Bilis, umalis ka na! Sabihan mo si Master Superior! Ano to? Ano bang nangyayari dito? Sa nakikita ko ngayon, mukhang hindi ka naman biyag ng Apostles of the Stars. Nakakaawa ka naman si Firia. Sa tingin ko mukhang litong-lito ka na. Ibig mong sabihin, sumarid na sa kaaway ang mga miyembro ng numbers? Hindi mo ba naintindihan? Dumating na ang panahon ng katapusan ng Kronos. Nasa zero numbers na kung makakapagsimula pa ulit kayo. Anong sabi mo, zero numbers? Siguro sa simula pa lang, pinagplanuhan mo na to, hindi ba? Mason? Mason! Isa kang banta sa prinsipyo ng Kronos, kaya dapat ka lang siguro na natapusin na! Wala ka sa lugar para magmalaki sa akin, Sephiria. Hindi namin kayang baguhin ang mentalidad mo bilang isang Kronos. At may prinsipyo kaming dapat sundin. Sephiria, alam mo, napakatagal na panahon ko rin na hinintay ang pagdating ng araw na ito. Ang araw na kikilos kami patungo sa tunay na kapayapaan. Kaya paalam na! Bossing! Hoy, Bossing! Buti nakabalik kayo na ligtas! Oo! Hoy! Bossing naman! Ano ba? Bossing! Natutuwa talaga ako dahil natapos mo na ang mission mo. Tuwang-tuwa talaga ako. Hindi sa wala akong tiwala sa kakaya mo. Alam kong kayang-kaya mo yun. Kaya lang kapag naiisip ko yung mga kalaban mo, kahit papaano, nag-aalala rin ako. Teka, Bossing, nakikinig ka ba sa akin? Miss, bigyan pa nga ako ng gatas. Bossing, makinig ka naman sa akin, oh. Oy! Hoy! Ba't ako binahingan mo? Pasensya na. Oh, ito na ang gatas mo. Aneta, anong ginagawa mo dito? Sinabi sa akin ni Wood niyang lahat. Sumugal daw kayo sa isang napakalaking panganib. Kaya inihanda ko ang lahat ng mga yon para sa inyo. Pero mukhang hindi na yun magagamit. Hindi naman namin kailangan ng mga yan eh. Mayabang ka pa rin tulad ng dati, bata. Siya nga pala, paano ka nakakuha ng bangka papunta rito? Lahat ng mga isda tumanggi sa alok namin dahil natatakot sila sa Apostles of the Stars. Meron akong inupahang isang matapang na marino. Kaya lang nagastusan ako ng husto. Kaya pag nakuha niyo yung pabuya, malaki ang ibabayad niyo sa akin. Walang makukuha ang pabuya. Anong ibig mo sabihin? Ewan, hindi ko alam kung ano sinasabi niya. Teka, huwag niyo sabihin pinakawalan niyo si Creed. Di ba, Hale? Huwag ka mag-alala. Wala na naman ang Apostles of the Stars. Tinapos niyo na sila pero wala man lang kayong nakuhang pabuya. Pero paano naman nangyari yon? Teka, sandali lang Aneta, huminahon ka. Kahit yung mga kasama namin sweepers, ayos lang sa kanila na hindi yun nakuha. O hindi ba? Ayos lang naman sa inyo kahit wala tayong nakuhang pabuya. Ganun? Ibig sabihin hindi ayos sa inyo. Ay,
Kung sa bagay, hindi ko kayo masisisi. Ayos lang sa akin. Huh? Kahit na ng Apostles of the Stars. Ano mang trabaho ang gawin natin ngayon, sigurado magiging madali na. Tama ka, Eve. Tama siya! Dahil sa ginawa natin pakikipaglaban, pinatunayan lang natin na tunay nga tayo mga lalaki! Patunay na matapang ang mga babae! Tama sila! Malakas tayo kaya nagawa natin talunin ng mga halimaw! Kahit walang pabuya, ayos lang, hindi ba? Tignan nga! Ayos yun! Na sweepers, Yan ang talagang gusto naiiba sa namin! lahat. Oh, uminom na tayo! Tara! Sige ba? Inom ka! Sagot mo! Iwan pa tayo! Umalis na silang lahat. Gagawin na nila yung susunod nila misyon. Mabilisan ang trabaho ng sweeper. Dapat alam niya ang ihip ng hangin at kung nasa ng target. Dapat pala maghanap na rin tayo ng susunod nating gagawin. Ikaw, Eve, ano nang gagawin mo? Huh? Alam mo kasi, Eve, hindi naman pwede na palagi ka na lang nakasunod sa amin. Total, wala naman ang Apostles of the Stars. Ano kaya kung mag-aral ka na lang muna, Eve? Pumasok ka sa Jipang, dun sa pinag-aaralan ni Kyoko. Yung babaeng kumakain ng apoy. Tama, ligtas sa lugar yun, pwede ka ron. Ryoko ron, gusto ko dito lang ako. Huh? Gusto kong mamuhay ng malaya. Eve, huwag mo sana itong masamayin. Bakit hindi ka nalang pumasok sa eskwelahan ng mga babae? Kasi maganda kung matututo ka at dapat sa ilalim ng mabuting pangangalaga. At saka kung may problema sa matrikula, ako nang bahala. Hoy, saan ka pupunta? Alam mo, Sven, wala kang naiintindihan. Eve! Ay, pambihira naman. Wala man lang bang vending machine ng gatas sa lugar na to? Ah? Ano bang problema ng prinsesa? Wala. Wala lang yan. Ano kayang nangyari? Matagal na panahon na rin, Eve. Baka nga limot mo na ako. Alam mo ba na matagal na panahon din tayo naging magkaibigan, Eve? Kaibigan? Oo. Nasa tabi mo na ako simula pa lang nung ipinanganak ko noon. Tara, halika na, Eve. Inaanyayaan kita. Pumunta tayo sa paraiso. Ano nangyari? Ngayon naririto ka na. Walang dudang ito yung pinag-usapan lugar kung saan magkikita-kita. Number 7? Teka, nasa na ba yung iba? Hindi ko alam. Hindi ko pa rin sila nakikita. Nakita ko na yung katawan ni David. Kakalibing ko pa lang sa kanya. Huwag mo sabihin, ganun din ang nangyari kay Sephiri at Belze. Tingin ko malabo mangyayari yun sa dalawa. Malamang, hinahanap nila si Baldor at ang iba pa. Tingnan mo.
Si Sephiria yun. Tsaka yung isa si Belze. Anubis. Mali rin. Ito kaya. Mali rin to. Ay, sabi na walang mangyayari eh. Ay, pagod na talaga ako. Antok na ako, naninigas na rin ang balikat ko. Masakit din ang likod ko. Ay, nakakainis naman. Nagugutom na talaga ako. Kahit sana simpleng omelette, basta meron lang ako makain. Ha? Yung omelette? Kahit na walang laman to, tinago ko pa rin dahil sa kakaiba nitong pangalan. Mga tips sa paggawa ng rolled omelette para hindi maging toxic waste. Kahit naman makita ka pa niya, sigurado ako na hindi ka rin makikilala ni Tirjo na ikaw yung pinsan niya. Nashock siya dahil sa nangyari sa Viaberg, kaya nawala siya sa sarili. Nasa loob siya. Teka. Nasaan siya? Nakapagtataka. Dapat tapos na yung rehabilitation niya. At saka wala siyang schedule ng test ngayong araw. Ano yun? Nagwawala na naman yung pasyente! Binasag niya yung salamin nung nakita niya yung sarili niya. Pambihira ka naman, Sven. Bakit mo yun sinabi sa kanya? Kawawa naman. Narinig pa niya yun sa taong Sa bangong hindi sa gatas. kanya. Para yun sa kinabukasan niya. Para ko na kasing pamilya si Eve. Hindi na siya iba sa akin. Makinig ka. Oo nga, sabihin na natin kumikilos ka bilang maginoo. Pero sa totoo lang, tingin ko sa'yo, isa kang duwag. Huh? Sa nakikita ko kasi, lumalabas na parang gusto mo lang talagang iwasan si Eve. Excuse me, pahingin pa rin isang gatas. Ikaw ang nagsabing, hindi isang sandata si Eve. Isa siyang tao. Sa makatuwid, maliban sa protektahan siya, hindi ba dapat iniisip mo rin kung ano ang nararamdaman niya? Halika na. Huh? Hanapin natin ang prinsesa. Malamang nagmumukmuk lang yun kung saan. Siguro sabi niya, ba't di mo pa ako hinahanap? Di ba? Tara, umalis na tayo ngayon. Tapos na ang adjustments sa kailangan sa modified NS amplifier. Makokontrol na natin ang pagbabagong anyo niya at makikita na rin natin yung pumapasok sa kanya. Kaya hindi na siya makakatanggap ng kahit na ano mula sa iba. Nagawa na ng paraan yung pick-up rate ng memory data na naipon ni Eve. Kasama na rin dun yung ginagawang pagsala sa emosyon niya. Kaya sa mga oras na to, wala nang sino man ang makakapigil sa pagsisimula ng bagong Eden. Magaling, Eve. Sa totoo lang, noon ko pa inaasam-asam na sana balang araw magkita uli tayong dalawa. Biruin mo, matagal na panahon na rin pala magmula nung likain ka ni Dr. Lunatic sa Viaberg. Kaya ngayon, ipapadala ka na namin sa paraiso. Sa isang lugar kung saan magsisimula ang lahat. Sa Eden. Nasaan ka, Eve? Lumabas ka na! Halika na, labas na! Tara, kakain tayo na masarap! Huh? Boy Train, ano bang ginagawa mo dyan? Tinatanong mo pa. Siyempre, hinahanap ko ang prinsesa. Naghahanap ka? Eh bakit dyan ka pa sa bubong naghahanap? Yung ibang tao, umaakit sila sa mataas na lugar pag nalulungkot. Hindi mo ba alam yun? Hindi mo na ba kasi ako katulad, no? Para na maakit yan si Eve. Pwede ba magseryoso ka naman? Kayo pala! Oh, Ellie. Bakit nandito kayo? Gusto niyo makita yung barko? Ah, hindi. Siya nga pala. Bakit nandito ka pa sa labas? Gabi na. Pumunta ako dito para makita ang papa ko. Ganun ba? Pinuntahan mo siya? Mabait na bata. Kayo pala, magandang gabi sa inyo. Ah, magandang gabi rin. Oo nga pala, Ellie. Hindi pa kasi umuwi si Eve hanggang ngayon. Hindi mo ba siya napansin na dumaan sa lugar na to? Kung ganon, hindi pa rin siya umuwi. Kung yung batang babaeng tinutukoy mo, nakita ko siya sa may pier. Talaga? Nakita niyo siya ron? Oo. Meron pa siyang kasama na lalaking nakaputi na parang isang doktor. Doktor? Anong oras? Hindi ako sigurado, pero pabalik-balik ako nun sa bahay at saka sa pier.
Kaya sa tingin ko kanina umaga pa yun. Teka, alam mo ba kung saan sila nagpunta? Sa wakas, nasa atin na rin siya. Nabawi na rin natin si Eve. Magagawa na natin ngayon kung anong klaseng mundo ang gusto natin. Magaling, binabati ko kayong lahat. Nagawa niyo ang trabaho niyo. Biruin niyo, ang kapangyarihan ng batang ito ang magpapabago sa mundo. Nasaan ka, Eve? Eve! Nasaan ka? Eve! Eve! Nandiyan ka lang pala eh. Tara na. Umuwi na tayo. Eve! Halika na, Eve. Mag-usap ulit tayong dalawa. Sumobra yata ang pagbibiro mo ngayon, ah. Huh? Bakit? Meron siya nun. Sabi ni Eve, ayaw na raw niya sumama uli sa'yo. Hindi na siya babalik sa inyo kahit kailan. Hoy, ano ba yung sinasabi mo? Hindi ako naniniwala. Ikaw lang ang nagsabi niyan. Hintayin mo ako, Eve! Teka, sandali lang. Konti na lang. Nandyan na ako. Ililigtas kita sa kanya. Sven! Kumusta ka na ngayon, ha, Black Cat? Kailan pa ba nagsimulang mangyari to? Kailan nag-utos ang Kronos sa Apostles of the Stars na mangidap? Siya nga pala, hindi mo pa pala alam na wala na kami sa Kronos ngayon? Oo nga, tama siya. Kakampi na namin sila. Bahala kayo! Wala akong pakialam kahit anong grupo pa kayo! Basta ibalik nyo na lang ngayon sa amin si Eve! Pasensya na pero hindi ko magagawa yan. Mas matagal naman ang pinagsamahan namin ni Eve kumpara sa inyo. Kailan nyo lang naman siya nakilala. Ano? Ang ibig sabihin nun, alam namin ang lahat ng bagay tungkol kay Eve. Hindi ako naniniwala! Bakit? Ano nalalaman niyo sa kanya? Wala kayong alam na kahit ano sa kanya. Hindi niyo alam kung ano nararamdaman niya. Ang nararamdaman niya? Kahit nagkakaunawaan pa ang ibang tao, hindi pa rin ito kayang pigilan ng pwede mangyari. Nathan! Ikaw ang nasa likod ng lahat ng to. Ano bang nangyayari? Hindi ba noon ang Kronos ang may gusto na tapusin ko si Eve? Pero ngayon, bakit gusto niyo na siyang kunin? Isa kasi itong napakalaki at pinakaiingatan lihim na plano, Black Cat. Nagpapasalamat talaga ako sa inyong dalawa. Dahil nakita ko naman na inalagaan niyo ng mabuti si Eve. Kaya ngayon, maaari na namin baguhin ang mundo at magagawa na ang kahit anong gustuhin namin. Hindi ko naiintindihan ang pinagsasabi mo. At saka ano naman ang kinalaman dun, Eve? Halika nga rito, Eve. Sumunod siya. Sige, paalam na sa inyong dalawa. Sven! Hintay! Eve! Sven! Eve, narito ka na sa Eden. Nasa Eden ako. Sige na, pumasok ka na ron. Siguradong naghihintay na si Adam. Si Adam. Uroshitatte no kuroi butsu no sei de
Eve, I've waited so long for your return. Now that you're here, my plan can truly begin. Before you is Eden, the salvation of all mankind. From now on, you, combined with the power of Eden, will bring supreme peace to all humanity. It's beautiful, isn't it? Just beautiful.